Matatandaan natin mga kabrigada nitong kahapon at kamakalawa napag-usapan ho natin itong naging pagdinig dyan po sa LTFRB para nga ho sa hinihirit mga kabrigada na dagdag pasahe. 'Di ba? Yung dun sa stop and go, sabi ni Kaobet kahapon ay na-dismiss daw. Oh. Yung hirit na piso. Ito naman hong dun sa kampo ni na Kaobet sa Pasang Mas na mga kabrigada, hiningan pa ho sila ng dagdag pa na paliwanag. Yung isa hong grupo mga kabrigada, nakapanayam na rin po natin sila before, ito pong Lawyers for Commuters Safety and Protection. Kung sila raw ho yung tatanungin mga kabrigada, mas gusto ho nila na fuel subsidy na lamang ang ibigay instead of ipasa sa mga commuter, mga kabrigada. Yung problema nga ho natin dahil nga po sa tumataas sa presyo ng diesel, mga kabrigada. Kasi kapag may pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, Brigada Gabs, tatlong grupo yung pwedeng magsakripisyo dyan. Correct. Siyempre, yung gobyerno, yung transport group, o yung publiko. Correct ka Kaya dyan. ang tanong, abay, sa mga panahon na ito mga kabrigada, sino bang dapat na magsakripisyo? Di ba? Correct ka dyan, partner. At sino yung kumbaga ba parang pinaka-win-win solution na hindi pinakakawawa yung Yon. isang sektor, di ba? Alamin nga ho natin yun mga kabrigada, makakasama po natin ang founder ng LCSP, si Attorney Ariel Inton. Magandang umaga po, Attorney. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab, Brigada Abner. Good morning po. Morning po. Magandang umaga, Brigada Gab, Brigada Abner. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Opo, Attorney, pwede ho bang makahingi kami ng paliwanag kasi po dun po sa inilabas ho ninyo na statement, mas maganda nga ho kung fuel subsidy na lamang at may nakalagay ho dun na meron kayong mga pag-aaral na better if fuel subsidy kaysa po ipasa sa mga commuter. Pwede ho makahingi ho kami ng konting paliwanag ho doon, Attorney. Apo, nung nagkaroon po ng pandinig, ang LTFRB, I think that was August 18. No? Ang sirit nga po ng ilang mga transport sector ay yung provisional increase na piso sa pasahe. Ito matagal na po nilang hiningi ito. No? Mamaya babalikan natin yan. Ngayon, ang aming pong posisyon ay bakit hindi na lang ibigay yon fuel subsidy, no? Dahil nung mga nakaraang buwan, kung matatandaan natin pare-pareho, no? At tayo yung spokesman pa na ng LTFRB, ay sinabi na ng DOTR na may go signal na ang Department of Energy na i-distribute yon fuel subsidy at in-include pa nga yung mga hindi nakapag-consolidate. No? At yung fuel subsidy yun, hindi lamang po ibibigay dito sa mga nagpetisyon. Lahat, pati yung mga TNBS, yung mga delivery, So, it's going to be a distribution that will benefit so many. Not only dito sa mga nag-file. No? Ngayon, at that time, ang threshold is almost 80 na sa market. Almost 80 per dollars per barrel na po yun. Presyo ng crudo, kung matatandaan natin. Nagkaroon po ng truce. No? Yung gera po sa Middle East, lumamig. No? Which is good for all of us. Ngayon, imbis na i-distribute, ang sabi ng Malacanang ay, teka muna, bumaba na ulit So, wala na muna. So, ganun nangyari. Pero ang aming posisyon nun is, nun epekto nun, January na, nag-reach na ng 80. No? Dapat immediately na ibigay yun. Kasi ready na nga ibigay. No? At hindi naman namin nakikita na sa batas laban bawi tayo dito. No? Ready na, bakit hindi pa na ibigay? No? So, yun ang posisyon namin. Ngayon, ano naman ang mga pahayag noon August 18? Ang sabi nila Kaobet, isa sa mga nag-petition for 1 peso increase. Abay, kung may fuel subsidy, hindi na namin itutuloy ito ang paghingi ng piso. Maganda. Ang sabi naman ng LTFRB, panayam din kay Chairman Guadis, pag-aaralan namin yan. Yan. Yun naman pala pwedeng pag-aralan So, kanina sa intro niyo, sabi niya, sino ba yung pwedeng mag-sacrifice dito?
meron ng pang pondo na eh. Mm. Mm. I-distribute na lang. Mm. At ito, kapag ginawa, hindi na kailangan ipasa sa commuters yun, yun piso, no? O yung pagtaas ng pasahe. Kasi kahit piso yan, pagtaas sa isang buwan yan, sa isang pamilya, malaki na po yan. Mm. Sa kwenta namin yan. Wala naman pong taas sweldo na nangyayari. Mm. Di ba? Ngayon, sa transport sector naman, masaya na sila doon. At hindi lang po ang mabibiyaan yung jeepney sector, lahat sa transport. Mm. So, maganda yun. May pera ba? Abay, meron naman, di ba? Oo. May go signal na nga yung DOE for distribution dati. It's a requirement under the law. Mm. So, yun po ang posisyon namin. Aha. Kumbaga, Atty. Ariel, ang gobyerno ngayon, ang LTFRB ngayon, ang DOTR, binabalik na naman yung requirement na dapat umabot ng $80 per barrel yung presyo ng crude sa international market. Sa ngayon, less than $70 per barrel yung presyo. So, hindi nasatisfy yung isang requirement. Pero may binanggit kayo na previously, parang may certification na nasatisfy na. Kaso hindi inirelease. Opo, kasi biglang nagkaroon ng nagkaroon ng pagbabago sa pandaigdigang politika between Iran and Israel. Kaya gano'n. Pero ang point po namin is it was ready. Okay? In fact, the guidelines are ready. And kaya nga po isinantabi yun, hinihingi ng mga transport na sector na dagdag pasahe ay dahil doon na magdidistribute niya. Sabi nga, wala mo nang dagdag pasahe, makakabigat sa commuters yan. Ready tayo dito sa pagbigay ng fuel subsidy. At amin pong posisyon doon, pwede naman po yun. May bibigay yun. Diba? Ready. Ngayon, may nilabag ba sa batas? Wala tayong nilabag doon. Bakit? Kasi at that time, it was ready. Why was there no? It's parang, teka, inabot na ng so wala naman ng bigayan. Hindi. Ang tingin po namin doon, pwede nang ibigay nun because it should be immediately released. Ang problema nga po, parang gusto nilang kalimutan, yun nangyari na June 2025, di ba nagkaroon na ng listahan? Kumbaga may preparation na para ipamahagi po yung fuel subsidy. Tapos yun, hindi nila binabalikan. Kumbaga yung requisite para ipagkaloob yung fuel subsidy, yung presyo pa rin yung present price ng crude doon po sa international market na hindi pa nga raw po umaabot ng $80 per barrel. Kung ngayon po talaga hindi aabot. Kung ngayon tayo, hindi naman po ngayon yung pinag-uusapan natin eh. Yung past. Yung past, it should have been given during the time na yon. We are not saying na ngayon dapat ganito. Hindi. Na-reach na yan eh. Di ba? Ang lang teka, wag muna. Yan ang sinabi. Wag muna. Di ba? Ngayon, sa pahayag ng LTFRB, pag-aaralan. Tingnan nyo nangyari doon sa hearing. Nagpa-submit pa ng position paper within 10 days. Di ba? So, meron ba tayong assurance ibibigay? At sakaling ibigay, sino magdadala ng ultimately yung ng piso? Commuters. And mind you, mga kabrigada, ang Department of Labor nag-issue ng pahayag na sana mabigyan ng discount yung mga minimum wage earners dahil hindi pa nga tumataas ang sweldo nila sa public transport. May ganun pahayag sila. So, kung ang isang napakahalagang departamento ng pamahalaan ay humihingi na sana mabigyan din ng diskwento yung mga minimum wage earners, so, ramdam ng Department of Labor na kung magdadagdag ay mabibigatan ang mga minimum wage earners.
Oo. Okay. Eto, attorney, kumbaga ba, nandyan na nga yan, napaliwanag na ho natin na dapat noon pa, napamigay na ho pala. Pero ano ho siguro yung mga pwede ho nating gawin para kumbaga ba, parang kulitin o kurutin ulit natin ito pong LTFRB at iba pang ahensya ng gobyerno na ito na ilabas sa ninyo. Ano ba to? Kailangan ba idaan pa uli sa petisyon? O ito lang ba? Panawagan lang ba tayo? Kumbaga ba, ano yung proper na hakbang ho natin para mapilit ho natin sila na ilabas na ho itong subsidy na ito, attorney? Well, ang LTFRB po, sad to say, hindi naman po yun ang sila mag-i-issue ng taas pasaro o mag-i-issue rin go signal for distribution DOE. ay ang DOTR. Malacanang. Malacanang. Di ba? Malacanang, di ba? Mm. Ano ba sabi ng Malacanang? O pag-aaralan muna namin yung pisong increase, di ba? Tingnan natin, ano ba yung mga payag ng mga economic agencies natin. Hindi naman po, alam nyo, ang LTFRB, ayon po sa Executive Order 202, pagtaas ng pasayo, baba ng pasayo, sila may exclusive jurisdiction on. No? As a former board member, ang hinihintay po natin sa mga economic agencies are their recommendations, findings, data, kung sakaling mag-i-increase o mag-decrease, ano ang impact sa ekonomiya. Yun. So, kahit yan talagang, yung nga po nag-file dati, di ba, yun nga naging reason kung bakit daw hindi pa nagkakaroon po ng desisyon ng LTFRB kasi hinihintay pa yun rekomendasyon ng mga economic agencies, di ba? Hanggang ngayon ba, hinihintay pa natin yon? Bakit bigla tayong magpapasubmit ng position paper? Dapat, kung meron na ng economic agencies yung mga recommendation nila, then may basis na ang LTFRB, whether to grant or not. Okay. Oho. Pero yung mungkahi po ninyo, attorney, yan po ba ipinarating po ninyo doon sa mga petitioner at yung mga petitioner naman, baka pwede nilang iparating doon sa LTFRB and eventually makarating sa Malacanang na pwede pa ng subsidy na lang, hindi na fair increase? Well, kami naman po, yan ay mungkahi namin. No? Yan po ay, maski hindi na po namin formally parating yan, may mga deklarasyon na po sila no? Pag-aaralan nila. So, ibig sabihin, alam na nila na maaari na pag-aralan yung pagbigay ng fuel subsidy. Okay. Diba? Okay. Oo. So, even, siyempre kami, commuter side, even yung ibang transport groups, hindi lahat nag-file for fair increase. Hindi lahat yon transport group nag-file. Some of them, ang kanilang posisyon kagad ay release of fuel subsidy. Kahit noon pa. Okay. Sige po. With that, attorney, kumbaga ba syempre, maghihintay lang tayo dyan kasi sa palasyo rin pala manggagaling yung go signal niya. Ganyan. Oo. Kung kailangan. Decision nila yan. Pero, ang point po namin dito is, kaya naman. Mayroon naman pondo. Di ba? Nandiyan na yung pondo. Naman dyan. Na-draft na pala yung guidelines. Ang dami na nga. Billion-billion na nga nasayang sa ibang, sa ibang mga hindi dapat na lagyan ng ito pa kaya na direktang mag-benefit yung mga transport group at magiging ginhawa sa mga commuter. Sa mga commuter. Di ba? Sige po. So, I think our economic managers should take another look on this. Kasi at that time, a few months ago, it was ready to be distributed. Okay. Maraming salamat po, Attorney Inton, sa inyo pong oras ngayong umaga at mabuhay po kayo sa LCSP. Thank you very much po. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Isyong paglipunan, pinupuri, pinupuna, para